Kapayapaan pong muli ang sumainyo mga giliw naming taga-subaybay. Muli po maraming salamat sa Panginoong Diyos sapagkat ibinigay sa atin ang pagkakataong ito upang tayo po ay muling magkasama-sama sa isang mahalagang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na pawang nasusulat sa mga banal na kasulatan na siya namang ipinaglilingkod sa inyo ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mikneya, na sa pagkakataong ito ay inyo pong makakapiling, makakasama sa mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At narito po rin ang ating pangunahing tagapagsalita ng programang ito o sa programang ito, ang Kabanal-Banalan, ang aming minamahal na kapatid na ni Raya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na ni Raya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Mikneya, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isa na namang mahalagang paksa po ang atin pong tatalakayin. Ito po ay inihanda ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito. At kami po ay sumasampalataya na ito po ay kinasihan ng banal na Espiritu. Kaya minsan pa po, inaanyayahan namin kayo, mga giliw naming tagapakinig, na atin pong pakinggan na mabuti, unawain at idalangin natin ito ay atin pong matanggap at masampalatayanan. Ang paksa po na inihanda ng Diyos sa araw na ito ay may pamagat na magpakumbaba at manalangin tayo sa tunay na Diyos. Alam niyo po, mga giliw naming tagapakinig, napakakailangan po nito. Ito po ay isang katangian na kailangan nating magawa, kailangan nating gawin ito sa ating buhay, sapagkat ito ang talagang itinuturo ng Panginoon. Sa anumang sitwasyon, kasi po may mga tao, kapatid na ni Raya, na talagang hindi maiwasang dumaan sa mga mabibigat na sitwasyon ng buhay. At pinipilit nilang ayusin sa kanilang sariling kakayanan. Kaya sa pagkakataong ito, nangangailangan po talaga tayong lumapit sa pamamagitan ng tayo magpakumbaba at manalangin tayo sa tunay na Diyos. Sa anumang sitwasyon po ng ating buhay, sa panahon man ng kahirapan, lalo na sa panahon ng kasaganaan, kasi nandyan po ang mga tukso, nandyan po ang pagmamatigas ng tao dahil sa mga kayaman ng kanilang tinatangkilik. Kaya minsan pa, pakinggan po natin ang mensaheng hatid dito pong paksang ating tatalakayin. Kaya simulan po natin ang pag-aaral, kapatid na ni Raya, sa ganito pong pagtatanong. Ano po isang malungkot na pangyayari noon na nangyayari din po sa ating panahon, kapatid na ni Raya? Ang sagot po ay mababasa natin sa nasusulat sa Biblia sa pamamagitan ng aklat ng Propeta Jeremias. Ang kapitulo ay 18, ang bersikulo po ay 15. Sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Mikneya. Subalit ang aking bayan ay nakalimot sa akin. Nagsusunog sila ng kamangyan sa mga Diyos-Diyusan. Sa daang dapat nilang lakaran ay nadapa sila. At hindi na nila tinakalunton ang dating lansangan.
naglalanda sila sa mga daang walang palatandaan. Maliwanag po ang nabasa ng ating kapatid na Mignea sa mga talatang ito, na kung saan, kung alin ang isa sa mga malungkot na mga pangyayaring naganap noon at sa ating panahon ay nagaganap pa rin, may mga tao po na nakalilimot sa Panginoon. Opo, ayon sa salita ng Diyos, noon ay sinabi niya at ipinasulat kay Propeta Jeremias, ang aking bayan niya ay nakalimot sa akin. Ang tinutukoy na bayan dito, nung una na tinawag na bayan ng Diyos, ay ang bayang Israel. Ang mga mamamayan nito ay nakalimot sa akin, sabi ng Panginoon. At ang dahilan o mga gawa na nagtatanghal ng kanilang pagkalimot sa Panginoon ay sa salita pa rin ng Diyos, sila niya ay nagsusunog ng kamangyan sa mga Diyos-Diyosan. Ito pong pagsusunog ng kamangyan para sa mga Diyos-Diyosan, ito isang ritual ng pagsamba at pagpupuri sa mga hindi tunay na Diyos. At kapag ang mga tao ay nag-aalay ng mga insenso, ng kamangyan, sa mga Diyos-Diyosan, yan ay mga gawa na nagpapadama sa Panginoon na nalilimutan siya. Sapagkat dapat sana ang tao ay sumasamba, nag-aalay ng mga pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Pero may mga tao, katulad ng bayang Israel, may panahon sila ay nag-alay ng pagpapasalamat, nag-alay ng pagpupuri at pagsamba sa halip na sa Diyos, ay sa mga larawang inanyuan o sa mga tinatawag na Diyos-Diyosan. At dahil dito ay sa salita ng Panginoon, sila ay nangadapa o nangabual sa daang dapat sana'y lakaran. Yung matwid na daan, yung daan ng kabanalan, daan ng katwiran, na doon sila dapat lumalakad sa pamamagitan ng gawang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bukod sa ito ay paraan ng paglimot sa Diyos. Ito rin ay gaya na ang mga tao ay lumiliko sa hindi matwid na landas. At ang dulo nito ay pagkaligaw. Yan po ay nangyayari noon at nangyayari din sa ating panahon. Inuulit ko po, ito ay isang malungkot na pangyayari na dapat sana yung Diyos na may likha sa atin ay sa lahat ng panahon ay hindi natin dapat kalimutan. At yun ay dapat nating buong buhay na tinatanaw ng malaking utang na loob sa Panginoon sapagkat hindi tayo umiiral bilang tao kung walang Diyos na lumikha sa atin, na nagbigay ng buhay at nagbibigay ng ikabubuhay. Magkagayon pa man, katulad ng bayang Israel, hanggang sa panahon ito, ang malungkot na pangyayari ay nararanasan sapagkat sa ating panahon, marami ring tao na sa halip na magpasalamat sa Panginoon, sa halip na sumamba sa Panginoong Diyos, sa tunay na Diyos magpuri, nababaling ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga larawang inanyuan. At ito po, inuulit ko, ay isang gawa ng paglimot sa Panginoon. At yan po ay isang malaking kalungkutan na mga nagaganap noon at nagaganap din sa ating panahon. So yan po, maliwanag mga giliw naming tagapakinig. Yan ay nangyari at patuloy po na nangyayari sa ating panahon. Gaya ng nangyari at ipinakita ng mga Israelita sa panahon ng bayang Israel, talagang sumusunod sila sa iba't ibang mga Diyos na hindi kilala. At yun po ay isang kahayagan na talagang nilalapastangan nila at nililimot talaga nila ang Diyos. Ang naging larawan po nila, kapatid na ni Raya, tila baga nagpapalit sila ng Diyos di po ba? Ganun nila nagagawa sa kanilang panahon ang paglimot sa Diyos. Tatalikod sila sa Diyos, babaling sila sa ibang Diyos, o po kahit alam nila na yun ay hindi totoong Diyos na sinasamba nila. Sadya lang talaga sila ay nagpapalit, bumabaling sa ibang mga Diyos. At yan po, mga giliw naming tagapakinig, ay nangyayari din sa ating panahon ngayon. Iba't ibang paraan ang ginagawa ng tao ngayon. At yan din naman ay sinasabi, kapatid na ni Raya, sa mga banal na kasulatan. May sinabi si Apostol Pablo, sila yung mga nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila nila
ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Opo. Kaya sa mga kaparaanan ito, nagagawa ng mga tao ngayon ang paglimot at pagtalikod sa ating Panginoong Diyos. Kaya dahil po dyan, kapatid na niraya, ano po ang naidulot nito sa mga tao? At sa kalooban ng Panginoon, ng paglimot ng mga tao sa Kanya at sa mga gawang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Jeremias. Ang kapitulo po ay 10 at ang versikulo ay 8. Kasama po ang talatang 10. Sa salin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Pakibasa po muli, kapatid na Miknea. Sila'y pawang mga mangmang at hangal. Ang turo ng mga Diyos-Diyosan ay kahoy lamang. Ngunit ang Panginoon ang tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang poot ang lupa'y nayayamig at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Napakaliwanag po ang mga narinig natin batay sa binasang mga talata ng ating kapatid na Miknea. Ang ibinulot sa mga taong nakalimot sa Diyos ayon sa Biblia, sila anya'y pawang naging mga mangmang at hangal. Opo, isang malaking kahangalan at kamangmangan na limutin ang Diyos na may likha sa atin. At ang Diyos naman na nalimot ng mga tao dahil sa kanilang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan ay sa kalooban ng Panginoon, nagdulot ito ng galit o nagdulot ito ng poot. Opo, kung mayroong isang bagay na nakagagalit sa paningin ng Panginoon. Sa Biblia nga po, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang tawag ng Biblia dyan ay kasuklam-suklam sa mata ng Panginoon. Kaya nasusuklam ang Diyos, nagagalit ang Diyos, napopoot ang Panginoon kapag ka ang tao bumabaling sa pagsamba sa mga bagay na nilalang kaysa ang sambahin ay ang Diyos na lumalang. At yun nga ay tanda ng paglimot sa Panginoon. Kaya masakit po, hindi lang kalungkutan sa Panginoon, nasasaktan ang damdamin ng Diyos kapag ka ipinagpapalit po siya sa iba. Opo. Kumbaga po sa isang relasyon, po ba? Halimbawa, sa relasyon ng magkasintahan o mag-asawa, kung ang iyong asawa na pinag-ukulan mo ng pagmamahal at ginawa mo ang lahat para ipadama sa kanya ang iyong pag-ibig, baga ibinigay mo ang lahat ng kailangan niya. Pero dumating sa isang panahon na sa halip na yung iniibig mong asawa ay suklian kanya ng pag-ibig na katulad ng pag-ibig na ginawa mo sa kanya ay natukso pang umibig sa iba at ikay pagpalit sa iba, yun po ay isang masakit na pangyayari sa kalooban ng isang asawang nagmamahal. Ano po? Opo. Kaya nasaktan at malaking kalungkutan ang epekto sa Diyos kapag ka siya na Diyos na lumalang ay ipinagpapalit sa mga bagay na nilalang lamang o na tinatawag na Diyos-Diyosan. Kaya bilang tunay na Diyos, kapag ipinagpalit mo siya sa mga Diyos-Diyosan, parang hinihikayat mo ang Panginoon na mapuot siya sa iyo, magalit sa iyo. At kung mayroong mga bansa, pamilya o mga taong gumagawa nito, kapag hindi nagbago, hindi anya matatagalan ng mga bansa ang kanyang puot, ang kanyang pagkagalit. So yun po, mga giliw namin tagapakinig, napakahirap po na mapagalit ang Diyos. Kasi ang Diyos po, bagamat Diyos ng pag-ibig, pero mayroong isang bagay na nagpapagalit sa Kanya at nagpapalungkot. Yun nga po yung bumaling pa tayo, bukod sa Kanya sa ibang Diyos. Gaya nga po ng ipinaliwanag, mahirap po na ang Diyos ay makadama sa atin ng galit. Nayayanig ang lupa. Opo. Napakahirap po ang mararanasan ng tao. Dahil ang tao po patuloy na nagiging matayog, nagpapalalo na ang tao sa kanyang sarili, hindi na po nagpapasakop sa Diyos, nagpapakalayo ng tao, kapatid na niraya. Ito ang naging resulta ng kanilang pagtalikod. Ang hindi pagsamba sa tunay na Diyos. Di po ba? Kaya dahil po dyan, kapatid na niraya, ano ang naging sumpa ng Panginoon sa mga taong lumimot at sadyang tumalikod sa Kanya?
Ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio. Ang kapitulo po ay 28, ang bersikulo po ay 20 hanggang 22. Sasalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo malipol. Gagawin niyo ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin niya kayo sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, matinding init, tagtuyot, agihap, at iba pang sakit sa balat. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Napakalinaw po ang mga salitang ito na ating narinig. Ito po ay nung una nang sabihin po ito ni Moises sa bayang Israel ay isang babala lamang bilang pagpapaon ng sabi kung tatalikuran nila at lilimutin ng Panginoon. Pero sa kabila ng ito ay babala, nangyari pa rin na magawa nga pong limutin ng mga mamamayang Israel ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nakita nila sa Ehipto na doon sila nanggaling sa bahay pagkaalitin. Kaya sabi ni Moises, padadalang kayo ng Panginoon ng kahirapan, kaguluhan, at kabiguan. Kaya ang mga Israelita noon, napakaraming kahirapan, napakatinding kaguluhan o digmaan, at maraming kabiguan ng kanilang naranasan. Yun po ay epekto ng kanilang pagtalikod sa Panginoon at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At nakaranas din sila ng iba't ibang uri ng sakit, mga karamdaman, na tanda ng salot o sumpa ng Panginoon sa mga taong lumilimot sa Kanya. Ang gusto sana ng Panginoon, kapatid na Miknea, na ibigay sa tao ay sa halip na kahirapan ay kaginhawahan. Sa halip na kaguluhan ay kapayapaan. Opo. At sa halip na kabiguan ay pagtatagumpay. Pero ang kaginhawahan, ang kapayapaan, at ang pagtatagumpay ay biyaya ng Diyos sa mga taong hindi lumilimot sa Kanya at hindi siya ipinagpapalit sa mga Diyos-Diyosan. Sa kabilang banda naman, kapag ang tao ipinagpalit siya at nilimot siya, yon ang epekto at sumpa na nangyayari. Kaya maraming tao nakakaranas ng kahirapan ngayon, ng kaguluhan ngayon, ng kabiguan, dahil may mga gawa na sila ng paglimot sa Panginoon. Kung hindi man direktamente na sila ay sumasamba sa mga larawang inanyuan o sa mga Diyos-Diyosan, kapag ang tao nakakaranas din ng kayamanan o kasaganaan sa buhay, ng pag-unlad, yun po ay nagiging daan din ng kanilang paglimot sa Diyos. Kasi iba, pagka nasa panahon ng paghihirap, nakapusan, laging lumalapit sa Panginoon, laging nananalangin, nagdadasal sa Diyos, humihingi ng tulong. Pero pag naibigay na sa kanila yung kanilang kailangan at sumagana, parang hindi na nila kailangang humiling at lumapit sa Panginoon. At yun ay gawa din ng paglimot. Na dapat sana, yung paglapit at pagdulog ay paraan para sila'y magpasalamat. Pero sa halip mo magpasalamat, nalilimutan nilang pasalamatan at luwalatiin ang ating Panginoon. Kaya laganap ngayon ang kahirapan sa iba't ibang panig ng mundo, laganap ngayon ang kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, at laganap ang kabiguan ng maraming tao. May mga pangarap silang hindi maabot. Ang isang malaking dahilan niyan, nakalilimot ang maraming tao sa ating Panginoong Diyos. So yan po mga gili naming tagapakinig. Kaya yung mga nangyayaring kaguluhan sa buhay natin, yung mga nangyayaring kalituhan, at mga nararanasan nating iba't ibang uri ng kalungkutan ng buhay, yan po ay dala ng maaaring paglimot natin sa Diyos. Baka hindi na natin naalala na sambahin ng Panginoon, hindi na natin na nilalapitan, hindi na natin sinasangguni ang Panginoon. Ibig sabihin, kapatid na niraya, talagang ginawa ng Diyos ito para magbago ang tao. Dumadaan ang tao sa sumpa ng Panginoon. Pero meron pang tiyak na paraan, kapatid na niraya, di po ba? Opo. Para yung sumpa na yan ng Panginoon ay matigil.
Ano po yung tiyak na paraan na yun, kapatid na ni Raya, upang matigil na ang sumpa ng Diyos sa mga taong lumilimot o sadyang lumimot sa Kanya? Ang Diyos din po ang nagsabi ng tiyak na paraan para ang sumpa sa mga taong nasa paghihirap, kaguluhan at kabiguan ay tumigil na ito at magkaroon ng kapayapaan, ng tinatawag na kaginawahan at pagtatagumpay. Narito po ang pahayag ng Diyos sa ikalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14, sa salin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Napakaliwanag po ang mga salitang ito ayon sa salita ng Diyos na nagpapahayag ng tiyak na paraan para matigil na ang kahirapan, kaguluhan, at kabigo ang dinaranas ng tao bunga ng kasalanang paglimot sa Panginoon. Ano po ang sabi ng Diyos? Sa sandaling ang bayang ito, ang bayang Israel noon, at ang mga bayan sa iba't ibang panig ng mundo sa ating panahon ay magpakumbaba at manalangin. Hanapin ako, magbalik loob sa Panginoon at talikdan ang kanilang kasamaan ayon sa salita ng Diyos, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Napakatiyak po para mapalitan ng pangakong pagpapala yung dating sumpa bunga ng paglimot. Tayo na po, talikuran natin yung ating mga kasamaan, yung ating mga pagkakamali, tayo nang tumindig upang magbalik loob sa Diyos. At sa pagbabalik loob sa Panginoon, matuto tayong magpakumbaba. Kasi po, pagka tayo namumuhay sa mundong ito, na hindi na natin isinasama ang Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay, maging sa ating mga plano, balakin, lumalabas itong parang kayang-kaya na natin ang lahat na hindi natin kasama ang Panginoon. At yun po'y gawa ng pagmamataas. Opo. Kaya sabi ng Diyos, kaya nabibigo ang tao sa halip na mag-success siya sa kanyang mga plano dahil nagpaplano siyang mag-isa, gumagawa siyang mag-isa, hindi sumasangguni sa Panginoon. Kaya sa halip na matupad, nabibigo o hindi nangyayari. Pero kung palaging kasama ang Panginoon at inilalapit natin sa Diyos na may pagpapakumbaba, nagtatagubilin at nananalangin tayo sa Kanya, diringgin ng Panginoon ang ating panalangin. Ipagkakaloob niya sa atin yung kailangan nating tulong para yung hinahangad nating kaginhawaan, yung hinahangad nating kapayapaan, at yung hinahangad nating tayo ay makapabuhay na may pagtatagumpay, materially and spiritually, ay maranasan po natin. Kaya talikdan natin ang pagmamataas, tayo nang magpakumbaba sa Panginoon. At yung gawin nating hindi mapanalanginin, di man lang tayo nananalangin sa Panginoon, ito ang pagkakataon para lagi tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin upang sa gayon, sa pamamagitan ng mga gawang ito, maramdaman ng Diyos, pinagsisihan na natin ang paglimot sa Kanya at tayo nanumbalik sa Kanya at dahil sa panunumbalik natin sa Panginoon, manumbalik din ang mga pangakong pagpapala ng Diyos. Maranasan natin ang kaginawahan, ang kapayapaan, at ang pagtatagumpay. So yan po mga giliw naming mga tagapakinig. Yan po ang isang tiyak na paraan na kailangan po magawa natin ng mga tao ngayon para itong malabis na kaguluhan, kahirapan, yan po ay talagang ipinararanas ng Diyos dahil nalilimutan na ng tao ang Diyos. Tinatalikuran na nila ang Panginoon. Ano ang paraang itinuturo batay po sa ipiniliwanag sa atin? Magpakumbaba, manalangin, at hangarin nating hanapin
at kamtan natin ang paglingap ng Diyos. Hindi na kailangan po na tayo magpatuloy pa sa katigasan, pagpapalalo laban sa kalooban ng Diyos. Iwasan na po natin o iwanan na natin ang kamangmangan at unawain natin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, kapag naunawa natin ang kalooban ng Diyos, makikita natin ang kalakhan ng pag-ibig ng Diyos. At lahat ng nakakita ng pag-ibig ng Diyos ay natututong umibig sa Diyos. Di po ba, kapatid na ni Raya? Kaya ano po ang mensahe na iniiwan sa ating lahat mula po sa pag-aaral na ito, kapatid na ni Raya? Ayon po kay Apostol Pablo, nasulat po naman ito sa kanyang epistola sa mga unang mananampalataya na noon ay naninirahan sa dako ng Pilipos. Sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Napakalinaw po ang mensahe ng pagmamahal ng Diyos sa lahat ng mga nakalilimot sa Kanya kung sila'y manunumbalik sa Panginoon sa pamamagitan ng gawang pagpapakumbaba, pananalangin at pagbabalik loob sa Panginoon. Ano sabi ni Apostol Pablo? Una, huwag na niya tayong mabalisa sa anumang mga bagay. Sa halip na tayo ay mag-alala sa mga bagay na pangailangan natin sa hinaharap, ang pangalawang mensahe ay sa lahat anya ng mga bagay at ang mga bagay na pangailangan natin sa buhay na ito, yung mga material na bagay. At kahit ang mga spiritual nating pangailangan sa pamamagitan na niya ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. So dito maunawa natin yung kahalagahan ng panalangin. Opo. Na paraan para tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Diyos at makapagsabi tayo ng ating mga kailangan. At sa pamamagitan din ng panalangin, na ipinapaabot natin sa Diyos sa pamamagitan ng palaging pakikipag-communicate sa Kanya, ay paraan to para ipagkaloob naman ng Diyos yung ating mga kahilingan, yung kailangan natin sa buhay paglalakbay na ito, at yung pangailangan natin sa espiritual, na nagdudulot naman sa atin ng kapanatagan, ng kakontentuhan, sapagkat hindi tayo kinakapos sa ating mga pangailangan. At ang pangatlo, kung magawa natin ang pagpapakumbaba na hindi tayo nababalisa sapagkat naniniwala tayo sa watchword na God will provide. At kung may kailangan tayo, tayo lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ang biyaya nito, pag ito'y naging ugali at gawin natin, ang kapayapaan niya ng Diyos. Napakahalaga po nun. Tandaan niyo po, inuulit ko, ang kapayapaan ng Diyos. Yan ang tunay na kapayapaan na kapag naghari sa puso at isip ng tao, lumilikha ng ganap na kapanatagan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yan ang hindi masayod ng pag-iisip, sapagkat ang kapayapang ibinibigay ng sanglibutang ito ay kapayapaang pansamantala at hindi mapangahawakan. Subalit yung kapayapang ibinibigay ng Diyos, yan ay walang hanggang kapayapaan. At iingatan andyan yan ang ating puso at ang ating mga pag-iisip. Napakahalaga po ng ating puso at pag-iisip ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. Sapagkat ang puso at pag-iisip ay yan ang nagpapatakbo ng buhay ng tao. Mapa-physical man o mapa-spiritual. Kaya dapat may nag-iingat sa puso at kaisipan natin. At ang kapayapaan ng Diyos, yun ang gagawa para tiyaking ang puso, ang kalooban natin, at ang ating kaisipan ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. Kanino yun? Ibibigay ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba, sa mga taong laging nananalangin sa Kanya. Kaya iyan ang mensahe o aral ng Panginoon na gusto ng Diyos
na matutunan ng bawat isa sa atin. Kung tayo ay tamad manalangin, panahon na po para magbago, na tayo dapat na maging mapanalanginin, laging dumulog at sumangguni sa Panginoon para maipaabot natin ang ating pangailangan. Lalo na po sa panahon ito. Sapagkat ang tulong ng tao ay limitado lang. Ang tulong na magagawa ng Diyos na makiklaim natin sa bisa ng pananalangin ay hindi natin malilimitahan. Kaya ugaliin po natin ang bagay na ito. So maraming salamat po sa inyo, kapatid na ni Raya. Purihin natin ang Panginoon at sana yung mensahe na yan na nais ng Diyos na iwanan sa ating mga puso, yan nawa ay maingatan natin at baunin natin mga mahal naming taga-subaybay at tiyak po kami, yan po ang gigiya sa inyo sa isang mapayapa at masaganang buhay. Gaya ng nais iwanan sa atin ng pag-aaral ito, ang tangi lamang natin gawin, palaging magpakumbaba at manalangin sa tunay na Diyos. Ipagpala po sa atin ng Panginoong Diyos ang mensahe ito at basbasan sa ating kalooban mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.